Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. Dos por Dos! Humahataw na mga balita at impormasyon. Dos por Dos! Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na Dos por Dos! Nakita na rin po ang nawawalang beauty pageant contestant na si Geneva Lopez at Israeli boyfriend nito na si Yitzhak Cohen na nakalibing sa isang quarry site sa barangay Santa Lucia, Capas, Tarlac. Nakilala po ang bangkay ni na Lopez at Cohen batay sa damit na suot at personal na gamit ng mga ito. Batay sa resulta ng otopsiya ng NBI, nagtamo ng tig-2 tama ng bala sa katawan ang mga biktima bago sila ibinaon sa lupa. Nagkaroon ng breakthrough sa kaso kasunod ng pagsuko ng SUV driver na si Jess na hindi makatulog dahil binabagabag ng kanyang konsensya. Ikinanta nito ang 2 pulis na may kinalaman sa krimen. Isyu ng bayan, katotohanan. Dos por Dos! Pag maitim ang balak, magtago ka na. Dos por Dos! Si Jerry at si Anthony, narito na. Dos por Dos! Hahataw ng todo, urado ka. Dos por Dos! Ang katotohanan, dala nila. Dos por Dos! Walang sinasamba pali, maniwala ka. Dos por Dos! Hataw ng gusto, tol, umasa ka. Dos por Dos! Dos por Dos! Hi. The edge of town and go across the track Magandang morning. where the viaduct Magandang umaga, bayan! and crack Ito po si Anthony Taberna. secrets Umahabol si Jerry Baha. fires in the humming Muli pong sumasa inyo ang Dos por Dos. Ngayong araw na ito ng Friday. Yuhuu! Kumusta po kayo mga textmates, mga text partners? so handsome Kumusta po ang ating mga kababayang nagkaroon ng panahon na makabanding ang pamilya? Ang ating mga OFWs na ang paraan na lang ng pakikipagbanding sa pamilya when ay ang video call. you've been a good Oo nga, no, napakadali na ngayon eh. low Video call lang eh. took you Makakaharap mo na ang iyong anak, ang iyong kapatid, ang iyong asawa, basta lahat ng kapamilya. been a Basta may signal dun sa lugar. and so Meron pa bang lugar sa Pilipinas ngayon na sobrang walang signal, Ivan? Yung bang walang internet? Palagay ko marami pa no? Marami pang mga lugar kasi may mga mapupuntahan tayong lugar na ikot ka ng ikot, wala, patay na yung signal mo. Yun ang dapat na naaasikaso ng ating pamahalaan. Sabagay, marami na tayo mga narinig na mga kwento dyan mga pangako sa'yo, ipaglalabang ko. get you Noon pa, lahat na yata ng naupo mula nung nauso tong internet, ang pangako ay magkakaroon ng koneksyon ng internet saan man, sulok ng Pilipinas. you don't have no Dito lang sa Metro Manila, sumasakit na ulo mo minsan sa signal. worry Dito sa complex na to, may sa harap ng DCRH. Sa harap ng DCRH, hirap ako sa signal ko. Kaya ang nangyayari, naagaw na lang ako ng wifi ng DCRH. Sa sobrang lakas ng wifi ng DCRH hanggang sa US Embassy yata nasasagap mo Joke. Ay nako, wala na. Hindi na pwedeng tayo mabuhay ng walang internet. At yun, alam nyo, kapag kakausap ko yung mga anak ko, hindi ko
hindi ko pinagsasawaan na sabihin sa kanila na ang internet ay natin yan kaibigan natin yan pero wag nating ubusin ang buhay natin diyan. Ako, nagalit kasi tatay. Nagalit na. Lapagan ng cellphone kapag medyo naglilitan niya na ako Ganyan kasi tatay Diwara. Hindi Diwata tatay Diwara. Hindi po ba, ang dami-dami na nating mga narinig na kwento. Kahit naman sa internet, magtingin ka ng mga kwento. Halimbawa, ang kwento nitong si Denzel Washington, kung ano ang kasamaan na ang pinag-aalaga na natin ng ating mga anak cellphone. Oh, 'di ba? Kapag gusto mong maglaba, kung ikaw yung nanay, maglalaba ka. Sino nag-aalaga ng anak mong maliit? Cellphone. Di ba? Pag magluluto ka, sino mag-aalaga dun sa hindi pa nakakalakad yung bata ang nag-aalaga na sa kanya? Cellphone. Ang matutuwa ka lang ngayon, yung mga bata na natututok dun sa mga palabas sa YouTube. Yung pambata lang yung palabas sa YouTube na pambata. Yung halimbawa si Dora. Kay Dora lang magugulat kayo, yung bata probinsyano, yung nanay hindi nga marunong mag-English pero pag kinausap mo yung bata na lumaki kay Dora, aba, with a twang. Ang English magaling. So mainam din Cocomelon, 'di ba? Cocomelon din, magaling din ang English. Magugulat ka sa mga bata ngayon Pag kinausap mo, ayaw kang kausapin ng Tagalog dahil sa English na English. Sabi ko, bakit si man turo na English yan? Yung cellphone. Ay, nako. Ayan, Peppa Pig. Pero yung Peppa Pig, saka yung isa pa, yung, ano ba yung isa, yung green? Yung medyo, basta hindi maganda yung natututunan. Medyo rude. Yung isang palabas sa mga, nasa dulo na ng dila ko Well, anyway, ang sinasabi lang natin mga kababayan, nandiyan po ang teknolohiya, nandiyan po ang internet. Kaibiganin natin, pero wag namang doon na natin ibigay ang lahat-lahat at yan po makakasama din mula po sa pag-aalaga ng bata, sa pagtuturo sa ating mga anak at pati na rin sa atin. Isipin mo, pupupo ka na lang, hawak mo pa cellphone mo. Hindi mo mabitawan. Pagka nahulog yan sa kubeta, bahala ka sa buhay mo. Jerry Baja at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Sa TikTok lang Ito, total hinihintay pa natin si Kumbachero na dumating. Sa TikTok lang. May pinakita sa atin yung si Mother Malu dito. Si Mother, na about 2 years ago, ang TikTok bilang source of news ay nasa 2% lang. 2%. Kumbaga, pag maghahanap ka ng balita, naisip itik 2% lang ng mga na-survey nung Reuters yata yun. Alam niyo po ba ngayon kung gaano nakarami ang nagtitiwala sa TikTok kahit totoo o hindi totoo yung balita sa TikTok? 23%. Opo, 23%. In just 2 years, 2 years, lumundag sa 23% ang nagtitiwala sa social media platform na TikTok. Dati ayaw pa nga natin pansinin yan dahil puro pa kending lang naman. May mga sumasayaw na nakahubo yung andyan Tapos o kayo halos wala ng damit, di ba? Ngayon, parang sa listahan, number 3 siya sa main source of news ng ating mga kababayan. Totoo man o hindi totoo. Kaya ako binibigyan diin po yun dahil may mga napapanood po tayo sa TikTok na hindi totoo. Pero andun po maraming nanonood. Pag nakita mo yung views, million views Pero pag tinanong, mali ito hindi totoo to. Pero pinaniniwalaan na ng ating mga kababayan. Bakit? Ang ating mga kababayan, well, hindi lang naman Pilipino. Generally, ang tao ngayon, ang attention span, paiksi ng paiksi.
Subukan mo nga, katulad nito sinasabi ko na to, yung intro ko lang ang pinakinggan. Dati, 15 minutes ang listening span ng mga Pilipino o ng mga tao. Pagka lumaylay ka na, 15 minutes, pa 16 minutes, lumilipad na isip ng kausap mo. Pero ngayon, 2 minutes na lang yata. 2 minutes, dapat video pa. Kailangan ng video mo magaling. Ang gagaling ng mga content creators ngayon. Yung CapCut lang, alam nyo ba yung CapCut na nag-present sa akin yung aming producer nung isang araw? Ito palang CapCut, gumagawa na ng sarili niyang yung shorter version. Halimbawa, gumawa ka ng video na isang oras. Pag pinaubaya mo kay CapCut, gagawa siya ng sariling video, say 20 videos out of that longer version. Sabi ko, mas matalino naman itong CapCut na to. Sabi ko. Buti pa ito, magaling mag-edit. Ako hindi ako marunong mag-edit. Nakita niyo po ba mga kababayan? So, habang nanonood ka, may sound. Tapos merong nakasulat kung ano yung sinabi nung nagsalita. O, paano ka namang hindi gaganahang manood doon? Pero after 2 minutes, lipat ka na sa iba. Hanap ka na ng mga sumasayaw na sayo na. Ayun na. Nakabuhay. Kaya yung mga nanay dyan, mga nanay, baka yung pinapanood ng mga anak ninyo, hindi na nila pwedeng panoorin. O kumbaga, hindi naman nila dapat panoorin. Ako po, nanang ko po. Sus Mariano Caindo. Doon na tayo madidisgrasya. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Let's Marvin Gaye and get it on. Ang dami po nating mga malalaking balita na sinusubaybayan ngayon. Halimbawa, itong report na ang Philippine Sports Commission hindi man lang tumulong sa mga atleta natin na pumunta sa Paris dahil lang sa mga kabuwisitan dyan sa loob ng PSC. Diyos Mariano, iba talaga pagka talaga politika ang pumasok sa isang sistema, patay kang bata ka. Alain mong pamisa-misang lang naman ng Olympics, every 4 years lang naman yan. Bibigyan po natin ng chance yan na matalakay po natin yan. At siyempre, yung pong hinahanap na magjowa, si Geneva. Nung pinadala ko kay Yuel yan, Mother, nung Sabado, nung pinadala sa akin nung source natin dyan sa PNP yan, maaga pa yun eh. Wala pa palang nakakalam. Tayo pala unang nag-break dun eh. Pati yung tayo pala unang nag-break nun, ano? Isipin nyo, no? Ganun na ba kabagsik ang mga Pilipino ngayon? Kung sino man ang involved dyan. Halimbawa, may usapang lupa. Hindi natin alam kung ano dahilan niya. Usapan lupa, usapang pag-ibig. Papatayin mo tapos ililibing mo na. Ano yan? Nanood ka ba ng Queen of the South? Yung cartel sa Mexico at saka sa Amerika? Kapapanood din natin ng Netflix. Di mo, binaril, nakatalikod pa binaril, tapos inilibing. Ay nako. Ang tanong nga natin ganun na ba kalupit ang mga tao ngayon? Kung meron mang sala sa'yo, papatain mo ba kaagad? Ganun ba, halimbawa, meron ka interes sa pera, papatain. Wala na talaga itong mundong ito kailangan na nating mag-isip-isip. Yun po ay isa lamang. Tapos siyempre ang obsession po ng Senado ngayon, ng ilang senador, si Alice Guo. Alice Guo. Ayan, may hearing na naman po sa kailan ba? Sa AGIS. Miyerkules. O may hearing na naman sa AGIS ang Senado. Bale, okay lang din naman yan. At least si Alice Guo ay isa sa mga most searched names sa Google ngayon. Pagka sinearch mo yung Google, Alice Guo kagad ang nakalagay Ano? Kumbaga, kung makakalusot si Alice Guo siguro dito, pwede nang tumakbong presidente. Kaya senador, ano? Ang bihirang buhay. At siyempre, inaabangan natin kung kailan ba matutupad ang pangako ng pamahalaan ng Department of Agriculture
na dadami ang mga Pilipinong makakabili ng murang bigas. Kasi limited edition lang yata yung kanilang ibinebentang bigas eh. At nga pala, kung nanonood sa atin ng Department of Agriculture, meron pong nag-message sa akin, nakabili nung Biyernes ba yun? Nakabili nung Biyernes, hindi raw kagandahan ng amoy ng bigas. Oo, dun sa NIA, yung nabili dun sa NIA. Medyo tingnan nyo ang mabuti yun at yun naman ay report lang sa atin. Hindi kasi kung isa lang ang nagsabi sa akin, okay lang. Baka ako masama lang. May mga tao kasi na mabilis bang mainis dun sa inaamoy niya. Pero pagka ang nag-report siya, iba-ibang lugar ang pinanggalingan, pero ang source ay iisa lang sa NIA, ibig sabihin, baka nga meron kayo na ibenta dyan na hindi po maganda amoy. Pakitingnan lang, no? Mura nga. Mura na! Mabaho pa! Pambira. Katonying at Ka-Jerry Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2 2x2. Mananawagan din pala tayo sa mga hold-upper dito sa Pilipinas. Yung mga tagapanood ng DCRH na hold-upper, pwede ba? Pagka mga hold up kayo, kung sakaling hindi naman na kayo mapigil, wag naman yung hold upin, yung katulad masamang mang hold up, baka ma-misinterpret nyo ako ha. Wag kayong mang hold up. Kung pwede, wala na kayong gawing masama. Magpunta na lang kayo sa simbahan araw-araw. O magbagong buwan. Kung pwede, ganun. Kung talaga hindi nyo mapigil ang sarili nyo, pwede bang huwag nyo naman idamay ang buong Pilipinas sa kawalangyaan ninyo? Tulad nitong isang Koreanong football player na to. Ang ganda-ganda na ikinukwento tungkol sa Pilipinas. Hinold up. Hinold up ng mga babae pa naman. Mga babae Ilang babae yun ang hold up dun sa limang babae yun ang hold up sa football player na yan. Korean, professional football player. Sa BGC. Pinagmamayabang pa naman natin ng BGC. Ayun. Sikat tayo ngayon. Tuwan-tuwa pa naman. Amje! Hais! Gustong-gusto natin mga Korean. Tapos, ano ngayon ang dating nito? Sasabi, itong mga Pilipino na to talaga, lalahati na ngayon ng mga Pilipino dahil sa inyo. Ang mga babaeng Pilipino, mga Pilipina, kagaganda pa naman ng mga reputasyon yan. Di ba? Tapos sasabi, naku, huwag kang didikit yan. Hold upper yan. Ganun naman. Kayo sinisira nyo pangalan ng mga Pilipino. Hindi lang naman kayo. Marami pa mga magnanakaw sa gobyerno at iba pa. Pero sinasabi ko, yung pwede kong manawagan. Kasi mga small time pa lang to yung mga mandarambong ng bilyon-bilyon, halimbawa sa Congress, Senate, at hindi na makikinig sa atin yun. At least ito, pwede pang manawagan. Nananawagan tayo sa mga small time na magnanakaw. Magbago-bago na kayo. Kasi pwede pa kayong magbago. At pambihira kayo. Si bata pa naman itong na-hold up nila, no? Ang pangalan Yi Yang. Bata pa. Yi Yang Park. Bata pa. Ayan wag niyo na ulitin yan. Kung pwede, isolin niyo yung kinuha ninyo. Papahiya mga Pilipina, Pagka Bini pa. Ang Pilipina nakikilala ngayon sa Bini, di ba? Ang galing, Bini. Tapos ngayon, pambihira. Oras po natin, Ahiya, Mr. Jalamtang, Lakyam di Chapkun, 6:20 na ng umaga, ACS Balita. Susunod na. Balita ang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan magsulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw po ngayon ng Lunes, July 8, 2024.
Sa ulo ng ating ACS Balita, PAGCOR nag-remit ng 3.8 billion pesos sa Treasury noong Mayo. Halos 1,000 Pinoy students tumanggap ng scholarship sa Taiwan. Department of Agriculture malapit na raw ipatupad ang abot kayang presyo ng bigas sa lahat ng mga Pilipino. Panibagong oil price hike nakaamba bukas. Giant poodle na si Munich nagpasaya sa weekend ng Pangulong Marcos at First Lady Liza Marcos. Korean professional football player Yi Young Park na biktima ng mandurukot sa BGC Taguig. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Sa pangalan po ni Jerry Baha, ito si Anthony Taberna at ito ang ACS Balita. ACS Good News. Sa ating good news, tumaas ang share ng pamahalaan sa kita ng PAGCOR noong Mayo sa gitna ng patuloy na muling pagbangon ng gaming industry sa bansa. Batay sa data mula sa Bureau of Treasury, nakapag-remit ang PAGCOR ng 3.27 billion pesos sa kaban noong Mayo 2024. Ito po yung mas mataas ng 25% kumpara sa kaparehong panahon noong 2023. Dahil dito, ang pinakahuling remittance ng PAGCOR noong Mayo ay nagdala sa kabuang 17.3 billion pesos para sa unang 5 buwan ng taon. Aabot sa 1,000 Pinoy students ang nabigyan ng libreng pag-aaral sa Taiwan sa pamamagitan ng scholarship program ng Taiwan Philippines Educational Development Foundation. Ang foundation ay sinusuportahan ng Overseas Community Affairs Council at Taipei Economic and Cultural Office. Sasagutin nito ang mga tiket sa eroplano at iba pang gastusin sa mga benepisyaryo ng 3 taong scholarship ng mga doon sa mga technological university ng Taiwan na inaasahang makatutulong para patatagin pa ang ugnayan ng dalawang bansa. Alas 6:29 ng umaga, naimbag bigat kada kayo amin na po. Agreeing kayo, gising na. Tiniyak ng Department of Agriculture na magkakaroon ng abot kayang bigas para sa lahat. Kasunod ito ng pagbibenta ng 29 pesos kada kilo sa mga Kadiwa stores. Ayon kay DI Assistant Secretary Genevieve Guevara, ito ay sa pamamagitan ng pagpapatupad ng Rice for All program na magbebenta ng 45 hanggang 48 pesos kada kilo ng bigas sa mga susunod na linggo. Paglilinaw ni Guevara, para sa lahat ito at hindi lamang sa vulnerable sector at kahit sino ay pwedeng makabili ng walang limitasyon. Unang ilulunsad ang nasabing programa sa Kadiwa Centers bago ito mabili sa iba pang mga lugar. Pinapaliwanag ng isang statement mula sa Department of Agriculture na ito palang binebenta nila at 29 pesos per kilo ay galing sa NFA. Ito yung old stock, pero okay pa naman daw po ang quality. Pero dito sa Pasay okay naman daw yung bigas eh. Baka may mga, alam mo, parang kwan lang yan, parang tinapay lang yan eh. Parang tinapay. Ako po, nasa pagawaan po ako ng tinapay. Baka gusto niyo umorder. May pagkakataon na sa isang lot, alam mo, sa isang batch nung igagawin mong tinapay, may sasablay sa quality control, pero dahil nga sa dami, may makakalusot pa rin sa merkado. Minsan nga pagpunta ko dun sa Katonyings, baka ako kaliliit naman nitong Spanish bread na to. Hindi ba pag mga Spanish matatangkad? So meron talagang ganun. Baka yun yung nangyari dun sa, baka may isang batch na galing sa NFA na ibinenta sa NIA. Ayun, baka may ganun. Kaya yun ang kailangan gawin ng mga QA personnel, yung quality audit personnel ng DA bago isalya yung mga bigas na yan. May nag-message nga sa atin kayo naman gusto niyo ng mura, gusto niyo pa masarap, maganda. Sakit din kayo magsalita Alas 6:31 ng umaga. Diyos maray na aga sa Indogabos mga Bicolano, mata na kamo, gising na. Nakaamba na naman ang oil price hike bukas na nangkupo.
Batay sa pagtaya ng Department of Energy na sa pagitan ng 1.30 hanggang 1.50 ang posibleng itaas sa presyo ng gasolina habang hindi tataas sa piso kada litro ang diesel at kerosene. Ito na po ang ika-4 na sunod na linggo na tataas ang presyo ng produktong petrolyo na isinisisi sa pagtaas ng demand at geopolitical tension sa gitnang silangan. Alas 6:32 ng umaga, nadagdagan ng saya ng weekend ni na Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos nang dalawin sila ng giant poodle na si Munich. Isinala ni na isinala. Ano ibig sabihin isinala? Baka iginala. Ano ba 'yon? Ni na Dr. Z. Teo at Dr. Ivy Teo sa bahay Pangulo ang napaka-cute na aso. Ayun. Sa Instagram na unang ginang, tuwan-tuwa nitong ipinakita ang cute na giant poodle na may caption na "Life is better with a furry friend by your side." Pabirong caption naman ng Pangulo sa kanyang Facebook account na ito raw ang kailangan niyang daluhan na urgent meeting. Isang Korean professional football player ang nabiktima ng isang grupo ng mga mandurukot sa Bonifacio Global City sa Taguig. Sa kanyang Instagram post, sinabi ng Korean football player na si Yi Young Park na naglalakad siya ng kuyugin at paligiran siya ng 6 na babae. Ayon pa sa atleta, 3 babae ang nasa harap niya, nakaharang sa daraanan niya para hindi siya makalakad ng mabilis habang ang iba ay nasa likod niya. Dagdag ni Park, may naramdaman siyang kakaiba kaya tinignan niya kaagad ang kanyang bag, pero huli na dahil nakuha na ang kanyang wallet. Tinangka ng biktima na habulin ng mga mandurukot na naghati sa 2 grupo at tumakbo sa iba't ibang direksyon kaya isang grupo lamang ang kanyang naabutan. Bagamat naibalik kay Park ang kanyang wallet, nabawasan ang kanyang pera. Dahil dito pinayuhan ni Park ang mga tao, partikular ang mga dayuhang katulad niya, na maging alerto para makaiwas sa ganitong insidente. Magkukomersya lang akong mabilis sa Mother kasi maiipunan, baka sayang na may interview natin. Dahil napaka-importante po ng ating makakausap ang NBI Director na si Judge Jimmy Santiago. Sandali po lamang, oras po natin 6:34 ng umaga. Magbabalik po ang ACS Balita. Ang balitang ito. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax. Kitang na to the max. Star Wax, ang #1 floor wax. May waterproof formula. Buhusan man ang tubig, balikin tabang sahig. Star Wax. Kitang na to the max. ACS. Ako po si Lisa Macuja Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami muli sa pagbabalik ng Art to Art alas 3:30 ng hapon dito sa DZRH Radio at DZRH News Television. Usapang sining at kultura para sa lahat tuwing araw ng linggo. Huwag kaligtaan. Ka-Bloom! Charm that con, bangong gumagabloom. Charm that con, gamit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner with Stay Fresh Technology. Damit ay ka-bloom sa bango. Charm that con, bangong gumagabloom. Charm that con, gamit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Bangong ka-bloom. ACS. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones. ACS Milyones. isulat ang iyong pangalan, edad, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock,
Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa! Hatid ng Unique Toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from April 7 to July 12, 2024. Grand draw is on July 20, 2024. See posters for details. Promo period is from April 7 to July 12, 2024. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB-187087. Series of 2024. Tinesting. Sinuri. Siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Ang Scene Zone, Season 3 na! From concerts, fan meets, to exclusive interviews, we've got you covered. Every Saturday, 12 noon, kasama ang iyong showbiz angel Angelica Cosme, dito lang sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Kalampas saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride Detergent. Hi! Magandang morning! Anong araw today, kumbachero? Kumbachero? Wala pala si kumbachero. Today is Laundry Day Friday! Yuhuu! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain action formula kaya tanggal ang makapit, madikit at malupit na dumit mancha kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. 2x2, Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Malaking balita po ngayon ang pagkakatuklas sa mga labi ng magkasintahan na beauty contestant diyan po sa Pampanga at ang kanyang boyfriend na Israeli noong pong Sabado nakabaon na nakalibing na no sa isang quarry diyan daw po sa Tarlac. Usapin po natin si NBI Director Jimmy Santiago. Director, magandang umaga po sa inyo. Si Katunying po ito. Magandang umaga, Katunying, sa mga nakikinig sa atin. Opo. Well, unang-una po, ano po ang naging participation ng NBI para po sa discovery nito pong remains ng dalawa? Alam nyo, ang main agency na nagtabaho dyan ay ang CIPG. Opo. Ang NBI ay collaborating lamang, tumulong lang kami sa kanila. Opo. Para ikalulutas ng kaso. Mm-hmm. Ngayon nga ho, ang nakatagpo ng bangkay at nakakuha ng information, so they ask for search warrant.
ay ang CIDP. Ngayon, yung autopsy, kami po ang nagsagawa at talagang paspakan, ginawa agad namin. Nakita na yung babae ay may tama ng bala sa likod at saka sa hita. Hindi nag-through and through yung bala sa likod, kaya nakakuha kami ng islag. Submitted sa ballistics for examination. Yun naman pong lalaki ay may tama ng bala sa dibdib, sa harapan, no? Tumagos sa likod at saka sa bandang kilikili. So, yun po ang source ng kanilang kamatayan. So ito pong si Geneva Lopez sa likod binaril, ano? Mula sa likod binaril. Opo, mula sa likod binaril. Oo. Pero ito namang si Yitzhak ay harapan nung pinutukan. Opo, ganun nga po ang findings namin. Ganun po ang findings. Pero gusto lang nating sabihin, just for the record, 100% confirmed na sila po talaga yung mga labi na na-recover po. So far po, na-identify sila ng kanilang mga kamag-anak through their clothing, tapos yung mga alahas at mga marka sa katawan. Ganon. Tapos, para 90% na ho yun, na sila na ngayon. Ngayon, para 100% nga po tayo, they were subjected to DNA test. Opo. Ang nag-DNA test naman ay ang SOCO. So, I have no personal knowledge kung ano na resulta nun. But then, sabi nga po ni SILG, considered close case na yan at ipapile na ngayong umaga ang kaso. Laban sa dalawang suspect na hawak nila. Opo. Ito yung dalawang pulis na nag-awol, Director? Opo, parang gano'n na nga po. Ito, nasa custody pala ng otoridad ng PNP sina dating dismissed policeman Michael Angelo Giang at ito pong dating pulis din pala na si Romel Abusa. So, privy ho ba kayo as to the motive kung bakit po humantong sa ganito? Land dispute, sir, parang land dispute. Ganun po. Very general kasi nga, sabi nyo, PNP ang lead agency dito, no? Opo. Okay. Ang susunod na tanong po namin, ito po bang lugar kung saan po sila ibinaon ay kaninong property? Owned yan ng isang, ang apelido ay Pamintuan eh. Yung land ay registered sa isang Pamintuan. Oo. Related po ba ito sa kaso? Yun po ang hindi ko kayo masagot. Hindi pa ako masyadong pwede doon. Oo. Opo. Okay, doon po naman sa kung kailan sila pinatay, na-establish niyo po ba kung kailan po pinatay ito? May 1 linggo na ba? May 2 linggo na ba? Ganun po? Nasa 2 linggo na ho ito pinatay dahil sa nung matagpuan ng kanilang katawan ay decomposing na. Kaya nga, aside from the identification ng pamilya, through their clothing and markings, sinabjekta namin sa DNA para 100% tayo sigurado. Ganon. So lumilitaw, nung palang inireport na nawawala, pinaslang na po pala sila kaagad nun, Director, ano? Malamang po ganon na nangyari dahil yun nga, decomposing na yung katawan. Oo. Sino po magkukonduct ng ballistics, Director? Kami rin ho. Sinabmit na, mamaya nga ho, tatanungin ko ng ballistics kung yung ballistics naman po, malalaman lang natin dyan kung anong caliber yun, ano? Pero yung source, yung baril na ginamit, kung mare-recover, maiko-compare kung doon nga galing yung mga bala.
Alam nyo, Director, binabanggit ko nga po kanina nagiging masyado ng malulupit ang mga tao ngayon Halimbawa, kung may problema man sa lupa, bakit hantong na papatain ganung ura-urada, ano? Ay, ganun nga po. Meron ding nangyari na isang fiscal, di ba? Pinatay ng dahil sa lupa. Oo. Ng kamag-anak niya. Oo. Iba talaga pag land dispute na Director, no? Kahit magkakamag-anak pa nga kung magkaminsan. Kaya nga ho. At mas madalas magkamag-anak, magkakapatid, ganyan ho. Opo. Oo. Yun ang observation namin. Opo. So, para po sa NBI, atras na ho kayo dito. Wala na po kayong participation doon po sa filing ng cases, etc. Ay, opo. Si IDG na po ang bahala dyan. Yun nga, tulad nga sinabi ko, kami ay suporta lamang. Opo. Suporta lamang. Okay, Director, isa na lang po, no? Totally nandidiyan na po kayo. Ilang alis guo na po ba ang na-check nyo sa database ng NBI? 2 alis guo. Yung isang alis guo, si Mayor, at yung guo Wapping ay nakita na namin na iisang tao. Opo. Yung pangatlong alis guo, yung pangalawang alis guo ay hindi nagmatch ang fingerprint. Oo. At saka yung litrato rin, hindi kamukha ni Mayor. Ang binigay niyang address, yung alis guo na yan, ay sa Palanchaw, Project 8, Quezon City. Oo. Pero pinalo up na namin yan, walang Kalanchaw sa Project 8, natagpuan namin sa Project 4. Oo. Ngayon yung particular na address, may nakatira doon na daw sila pinanganak at wala silang alam na alis po. Oo. So, kayo po, bilang isang investigador din dati, tapos naging judge pa, ano po nakikita nyong motivation? Bakit po gagawin yung pagpa-file ng ganung address, maling pangalan, etc.? Yun hong motibo ni yung alis buo na ibang litrato ay hindi natin malaman. Pero parang nakikita natin na may nag-utos sa kanya na apply ka ng NBI clearance using this name. Oo. Using this birthday, using this birthplace. Parang ganun ho. Pero yun nga, yung 3 guo na yun, ay pinagkanulo sila ng kanilang fingerprint. Yun, walang kawala dun no? Meron bang 2 tao na iisa fingerprint? Ay, wala po. Sa buong mundo, kahit twins, hindi magkakapareho ng fingerprint. Hindi magkakapareho. Yung fingerprint natin ay magmula yung na-develop na 3 months sa womb ng nanay hanggang sa kamatayan natin, yan na ang fingerprint natin. Tingnan mo na, nagkaroon tuloy kami ng dagdag na kaalaman dyan tungkol sa fingerprint. Pero yung babae po, yung picture na nando sa babae na mukhang ang itsura niya hindi naman Chinese no? Parang Pilipina, opo. Oo. May balita ako na nananawagan pa kayo na parang nagbigay pa kayo ng reward? Yun nga, kung sino makakapagturo, kung sino yung babae na yun, ma-question namin why nag-apply siya ng NBI clearance using that name. Oo. Meron po ba siyang magiging halimbawa, kapitbahay ko pala yan, sinabi ko sa inyo, ito kapitbahay ko yan. Bibigyan niyo ako ng magkano po, kalahating milyon? Hindi. Alam mo, actually, akala ko tapos na yung interview, nagbiro lang ako noon, pero sinakyan ng ating mga mamamahayan. Napakababa naman yung 50. Opo. Anyway, talagang gusto namin siyang makuha, nang malaman namin kung bakit, kung anong dahilan niya. At pagka pwede naman na kung makikipagtulungan siya sa amin, hindi namin siya kakasuhan, pero magiging witness siya na siya nautusan lamang. Oo. Maaaring ganun po. Pero pwede pala talaga siya makasuhan doon. Ano po ang kakaso nyo kung sakali? Ano ba ito? Yung pagtatago ng tunay na pagkatao.
ganun ho. Oo, meron palang ganung, may ganun palang kaso ha. Oo. Oo. Illegal use of alias, illegal yung name niya. Ganyan. May parusa ho doon. Ito po, last na lang, no? Kasi nung ako ho nagkaroon ng hit dyan sa NBI sa may pagkuha ko ng clearance sa director several years ago. Maniwala ba kayo na may kapangalan ko, tapos nagkaiba lang doon sa birthday pero pati apelyido ng nanay ko nakuha pareho Pwede palang mangyari talaga yung director? Yes, pwede pong mangyari yun. Ako, sa katotohanan hit ko Kaya lang, nakiklear ko naman ng pangalan ko. Ayun. Alam nyo, ang pagkuha ng clearance, kung maobserbahan nyo, pagka hindi ka pa nakakuha ng clearance before at wala ka namang kaso, ang iyong clearance ay nakalagay, no record on file. Oo. Pagka ikaw ay nakakuha na ng clearance at wala ka namang kaso, nakalagay doon, no derogatory record. Pag ikaw ay nakakuha na ng clearance at may kaso ka talaga, kaya lang na-dismiss, katulad ko, nakalagay no criminal record. Ganun po ang clearance natin. Ganun ang clearance, opo. Opo. Pero talaga ako, amazed ako na meron akong kapangalan, Junior, Antonio Junior po ako, tapos Taberna, tapos yung middle name nung nanay ko, Talents, pareho. Sabi ko, kaya nagduda ako, baka naman ako talaga to. Kaya layo Totoo po yan. Ako kada lalabas ako ng bansa, merong attorney Jaime B. Santiago. Hinuhold ako lagi ng immigration. Kaya bago ko mag-abroad, kumukuha muna ako ng immigration clearance. Opo, nako, pambihira. Sana po mas maging efficient ang ating pong mga records yan at with you at the helm po ng NBI. And by the way, congratulations po nung kayo po naging director ng NBI, nalagay uli sa mapa ang NBI on a positive note palagi. Maraming salamat po, Director Jimmy Santiago. Kinukumusta po kayo ng Amerikano nating kaibigan na si Rick Reyes? Salamat din po, Katingin. Salamat po. Maraming salamat. Si NBI Director Jimmy Santiago. Nako, totoo po yun. Just a few months ago, ang NBI malalagay sa balita. Ano sabi? Mother, ano nakalagay sa Mother? Ano sinasabi ng balita sa NBI? May mga nagsasayaw na mga artistang nakaburles sa meeting na NBI. Pero ngayon, very proactive itong si Director Jimmy Santiago at magaganda mga balita ngayon sa NBI. Thank you! Congratulations! Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita, ito po si Anthony Taberna sa pangalan po ni Jerry Baha. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality pride detergent. RH number Jerry 2x2. Ay! Alas 7 na ng umaga, dun sa mga naghahanap ng konting pera dyan, pambili ng mamahaling bigas. Gusto nyo ba ng cash? Ang ating Malakas team ay nandyan sa Barangay Rojas, Rojas District, Quezon City. Ay, malapit lang yan sa pinupuntahan lagi ni Paring Ray, ang Pegasus. Diyan yan Diyan yung Rojas District. Gusto mo ba pumunta, Yuel, Ivan? Wag na. Umaga na. Niulit natin yung mga nakikinig sa atin dyan sa Barangay Rojas District. Lakasan nyo lang yung boses ng radyo ninyo, o kung sa TV o kaya sa YouTube. Basta yung maririnig ng aming malakas agent na si Sherin Alfaro, mamimigay po siya ng cash doon. Magandang umaga kay Kuya Mel Magno ng Immigration. Totoo ba ang balita na nitong June ay mahigit 1 milyong Pilipino ang nag-abroad? Mahigit 1 milyong Pilipinong nag-abroad.
Tama, panahon ng bakasyon ngayon. Maraming mga kababayan natin ang may revenge travel pa rin. Naghihigante pagkatapos ng pandemic. Kuya Mark Navarro, maganda morning. Oras po natin. Achi, Mr. Jalom Tang, Chityam Kong Ithun, 7:01 ng umaga. Wanna know what makes an hype? Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo kung saan pag naabutan namin kayong malakasang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang tanong, may nanalo na ba? RH6 Erwin Alfaro, go, go, go! Dito sa Roas District sa Quezon City, tignan mo palusong lahat ng kalsada papunta doon sa Gumamela Street. Yan pala yung kalimitang binabahat pag malakas ang ulan at lumalaking ilog dito sa Roas District. Tignan mo na lang kung mga santol, nagkakandagulong-gulong na lang sa kanal. Dahil sa ito yung paakyat, palusong itong bahaging ito ng kalsadang ito. At pero dito sa kalsadang to, may malakas na taga-panood sa DZRH sa cellphone. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Apo, pangalan niyo, te? Rosalie Musning. Ay, naka-tune in kayo sa DZRH. Oo. At sino paborito yung announcer sa DZRH pag umaga? Siyempre naman, Anthony Taberna and Dos Cordos and Jerry Baha. Yun. Talagang gumaganon pa yung nag-heart sign pa. Oh. No? Mag-heart sign din ako. Mag-heart sign din ako. Amoje. Mukhang mahilig dito sa South Korea. K-drama. Mga teleserye. Kasi yung anak ko po kasi mahilig sa K-pop. Kaya nakawa na si nanay. Ano nga uli apelyido ni Ros? Rosaline Musngi po. Rosaline Musngi. Ano ni Peter Musngi? Hindi nyo kamag-anak. Peter Musngi. Kala ko kamag-anak mo si Peter Musngi. Kapilido lang. Kapilido lang po. Ayun. Anong probinsya nyo? Ako po Bicol. Ang asawa ko Maynila na. Manila. Ano po ako. Ganon. Ayun. Isan ko po si Ate Eden. Aba, tinan mo nga. Crisostomo. Ganun ba? Shout out. Oo. Ayan, shout out. Biruin mo, pinsan pala to ni Ate Eden Crisostomo ng Operation Tulong. Po, at saka mother niya magkapatid. Ay, kaya naman pala nakikinig lagi sa DZRH. Opo, nakarating na po ako dyan mismo. Nanghingi ako dati ng guarantee letter para sa anak ko nagkasakit. Oo. Okay naman. Ay, naku. Sorry to hear that po. Basta ngayon, masaya tayo, Ate Rosaline. Opo, nagwawalis lang ako, bigla akong nilapitan ng DCR. Tinan mo nga naman, yan ang kagandahan pag nagwawalis ka sa umaga. Opo. So, swertehin ka. Nga po ako nagwawalis. Hindi lang ako naswerte. Nagwawalis lang. Kayo ba yung naglagay ng santol dun sa may papunta sa may Imbornal? Hindi po. Gusto mo nalalaglag sa araw-araw ko yung ginawal. Ang daming santol. Ang daming. Yan, meron pa. Oo nga, Kaya nahulog na. Kinuha ko. Pwedeng pang-asim ng kanya, ng bangus. Sinigang. Sinigang. Naantay ko pa po yung maibibigay niyong premyo para may pambili ng bangus. Ayun! Marunong sumagot. Ayos! Dahil nakikinig ka sa DZRH at paborito mo si Anthony Taberna, Jerry Baha ng Dos Cordos, ito meron kang 1,000 pesos! Woohoo! At syempre meron din kayong t-shirt ng DZRH. Ayan. At meron din kayong grocery bag ng DZRH. Medyo mabigat po Oo, pwede na. Tignan nyo naman,
hindi na kayo bibili ng bigas na mamahalin dahil may kasama May kasama ng bigas yan. Sana ako sa kadiwa ni President Marcos Oo, hindi na, wag na. Yan, nauna na si Sherwin sa'yo. Mas matindi ang kadiwa ni Sherwin. Oo. Oo, bangus na lang ang bibili niya Bangus sa na lang. kadiwa. Ayos. Naku, maraming salamat sa patuloy niyo pong pakikinig sa DZRH and thank you for making us number 1 sa recent Transparency Survey. Siyempre naman, DZRH number 1. Ayun. At siyempre at kami nagpapatuloy na nagpapasalamat sa lahat ng patuloy na nakikinig at nanonood sa DZRH. Live mula pa rin din sa Ross District sa Quezon City, RH number 6. Sherwin Bata Alfaro, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras. 10 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon. Makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Sa ulo ng ating mga pangunahing balita, dalawang AWOL na pulis itinuturong nasa likod ng pagpatay sa beauty pageant contestant at boyfriend nitong Israeli sa Tarlac. Isang piskal at isang general tinukoy ng PAOK na source ng leak sa Pogo Raid sa Pampanga. Dalawang barko ng Philippine Coast Guard hinarang ng Chinese Coast Guard sa Ayungin. Panukalang ilipat ang Manila Zoo sa Masungi Geo Reserve Park, tinanggihan ng Manila LGU. Night shift differential pay, pinalilibre sa buwis. At Boysilia, ng bato ng monoblock chair sa basketball championship sa Muntinlupa, pinalalantad. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Sa pangalan po ni Jerry Baha, ito si Anthony Taberna at ito ang Pangunahing balita. Engineer Tony Nanggel, 7:12 ng umaga. Dalawang AWOL, absent without official leave na pulis ang itinuturong utak sa pagpatay kina Geneva Lopez at Israeli boyfriend nito na si Yitzhak Cohen na nagtamo ng tig-2 tama ng bala sa katawan at ibinaon sa isang quarry site sa Capas, Tarlac. Natukoy ang kinaroroonan ng mga biktima nang sumuko ang SUV driver na si alias Jess na magiging state witness sa krimen. Batay po sa kwento ni Jess, kinuha siya ng 2 pulis na na-dismiss para i-drive ang SUV at nagulat siya na makita ang 2 bangkay sa likurang bahagi ng sasakyan. Dahil sa takot sa kanyang kaligtasan, ginawa niya ang sinabi ng 2 pulis na dalhin sa isang lugar sa barangay Santa Lucia, Capas, Tarlac ang mga bangkay at doon ibinaon. Kasama ang SUV driver sa 5 persons of interest ng mga otoridad sa kaso. Pahayag ng pagkadalamhati ang Israeli Embassy sa pagpanaw ng kanilang mamamayang si Yitzhak Cohen at kasintahan nitong Pinay beauty contestant na si Geneva Lopez. Kasunod ito ng pagkakatuklas sa mga labi ng 2 sa Capas, Tarlac. Kasabay ito ng pagpapaabot ng pakikiramay sa pamilya ng 2 at pasasalamat sa otoridad para sa kanilang epektibo at matagumpay na investigasyon ukol sa kaso. Tiniyak naman ng embahada ang pakikipag-ugnayan sa pamilya ni Cohen at ang tulong para maibalik sa Israel ang labi ng binata. Alas 7:13 ng umaga, may lead na ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK kung sino ang source ng leakage kaugnay sa plano nilang raid sa Pogo Hub sa Porac, Pampanga.
Ayon kay PAOK spokesperson Winston Casio, may source silang nakuha na nagsasabing isang general at isang piskal ang nag-leak sa kanilang plano kaya nasunog ang kanilang operasyon. Pagka po sinabing nasunog parang naapektuhan adversely. Ayun, ganun po yun. Ito ang dahilan na ayon kay Casio kaya nasa 158 lamang ang na-rescue na dayuhang manggagawa sa Pogo Hub sa Porac sa halip na 1,000 foreign nationals. Alas 7:14 na umaga, hinarang at binuntutan ng mga barko ng China ang dalawang barko ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Sa ulat ng maritime expert na si Ray Powell, sinabi niya na hinarang ng isang 102 meters na CCG vessel ang BRP Cabra at BRP Cape Engano habang naglalayag 14 nautical miles ng silangang bahagi ng Ayungin Shoal. Bukod sa malaking barko, meron ding 6 pa na Chinese maritime militia vessels na bumuntot sa mga barko ng Philippine Coast Guard. Ayon kay Powell, nagpadala ng 7 karagdagang militia vessels ang China para palakasin ang pagharang sa paligid ng Ayungin Shoal. Sa huling update ni Powell, sinabi nitong lumayo na ang 2 barko ng Coast Guard sa Ayungin ngunit patuloy pa rin silang binubuntutan ng Chinese Coast Guard. Nanindigan si Manila Mayor Hani Lacuna na mananatili ang Manila Zoo sa lugar nito sa lungsod ng Maynila. Kasunod ito ng ginawang mungkahi ni Senator Francis Tolentino na ilipat ang Manila Zoo sa 2,000 hektaryang Masungi Geo-Reserve Park sa Baras, Rizal. Hindi na magiging Manila Zoo yun. Rizal Zoo na yun. O kaya Masungi Zoo na yun. Pinasalamatan ni Lacuna ang senador sa mungkahi pero tiniyak na hindi nila opsyon ang paglalagay ng zoo sa Masungi lalo't napakalayo nito, bagay na hindi papabor sa mga Manileño. Ayon sa alkalde, inintay lang nila na maipasa ang New Government Procurement Act at ang pag-aproba sa IRR na gagamitin sa magiging plano sa Manila Zoo. Totoo ba yung balita, Mayor Hani Lacuna, na kayo ni Isko maglalaban sa pagka-mayor ng Maynila? Oh, hindi ba ganun sila? Sanggandikit sila. Ngayon, ang putok na balita, si Mayor Hani Lacuna ang makakalaban sa Maynila ay si Isko Moreno. Aba, ako hindi ako makapaniwala dito. Mayor, magpaliwanag ka nga. Sumagot ka nga. Susunod, Tito Bo. Meron po nagpapanukala na gawing libre na sa buwis ang bayad sa pagtatrabaho sa gabi o yung night differential. Mother, kayo ba may night differential? O yun, aalisin. May nagpapanukala, tanggalin na yung tax dyan sa night differential. Malaki din kasi parang malaki din yung bawas dyan bawas sa buwis. Pero sa totoo lang, dito naman sa DCRX, kahit bawasan, hindi naman papansinin ni Mother yan parang hindi mararamdaman ni Mother yung tax. Laki ng night differential nito. Walang problema. At sino to? Sino ba tong isang babae na dating lalaki? Ang gulo naman itong. Sino ba tong isang babae ngayon? Kinikilala niya ngayon ang kanyang sarili bilang babae. Ito'y dating lalaki na nagmahal daw siya ng husto sa dating niyang jowa. Uy, sino kaya ito? Yan at iba pa sa pagbabalik ng Pangunahing Balita. 7:18. This time check is brought. Pangunahing Balita. Kumbachero. Lasing kumbachero Alam ko na kung nasaan ka, kumbachero. Alam mo, kumbachero, medyo hectic ang schedule natin ngayong araw. Pagkatapos itong programa natin, kailangan ko pang dumaan sa bangko at may aasikasuhin sa ating negosyo na Katonyings. Ang problema natin dyan, baka mahaba pila. Nako, mabuti na lang
At sa BDO, pwede kang mag-schedule ng appointment online bago pumunta sa branch. Baka bago sa pandinig nyo to ha. Simple lang mga kumbatsero. Magtungo lang sa www.bdo.com.ph, i-click ang branch tab, mag-book ng branch visit kung anong oras ang gusto mo at piliin ang transaction na gagawin. Kapag ka nakaregister na, makakatanggap ka ng QR code na scan pagdating mo sa branch para automatic ka nang nakapila. Yon. Kaya hindi na matatagalan. Siyempre, kaya kung gusto nyong maging hassle-free at i-maximize ang inyong oras, book na! Anthony Taberna at Jerry Baha, DZRH, pangunahing balita. Makibalita nga tayo sa presyo ng kamatis. Hira itong kamatis, ano? Uso talaga ngayon itong kamatis, Bill, Ano? Uso din yung mga nangangamatis ngayon, Alamin nga natin ang latest sa presyuhan ng kamatis dahil may bagsakan ng gulay dyan sa may Marikina Alamin natin kung nung nakaraan linggo 180 hanggang 180 per kilo dyan kaya sa may Marikina. At pinuntahan itong bagsakan ni RH52 Edniel Parosa. Kamin Edniel! Anthony, tama ka, nandito ako ngayon sa bagsakan ng gulay sa BF City sa lungsod ng Marikina. Nasa aking likuran, dyan yung kadiwa ng Pangulo, yung 29 pesos na bigas. Pero katapat niya, ng mas murang bigas, dito matagal-tagal na itong bagsakan na ito sa lungsod ng Marikina. Patuloy pa rin dito. Against the light ka, Against the light, nawawala. Hindi makita yung kapugian mo ang nakikita ko parang silhouette ka. Mas pogi. Yan. Na-mismo ako sa araw. Sa aking kanan, Anthony, yan yung kadiwa ng Pangulo sa bigas. Pero sa aking kaliwa, patagal na itong BF City bagsakan ng gulay at prutas dito sa lungsod ng Marikina. Hanggang dito patuloy ang pagmahal ng presyo ng kamatis na umangat umano ng 20 pesos ang halaga mula sa weekend lamang. Ayon sa mga nakausap nating tindero, naglalaro sa 140 hanggang 160 pesos per kilo. Ang kamatis ngayong araw, mas mura sa 200 per kilo sa ilang mga pamilya dito sa Metro Manila, pero napakalayo pa sa 80 pesos to 90 pesos lamang na halaga ng kamatis. Sa regular na mga araw o yung normal price, ayon na rin sa Department of Agriculture. Pinangangambahan ng Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated na magtagal pa itong mahal na presyo ng kamatis kahit rainy season, pero dito, blanco pa yung mga nagtitinda kung hanggang kailan ang mahal na presyuan, lalo't ang idinadahilan sa kanila ng kanilang pinagkukunan ng supply sa Nueva Vizcaya ay kulang umano ang supply ng gulay. Pinapatungan syempre nila ng bayad sa trucking at kargador. Ang mabuting balita na amoy, Anthony, ng mga nakausap natin na ito mismong bagsakan na ito, aging nasa kaliwa natin, yung bagsakan ng gulay, ay mukhang i-convert na rin o nasa proseso na rin ng pag-convert into a kadiwa syempre. Kasi itong kanan, yung sa bigas, kadiwa siya, pero itong bagsakan ng gulay, hindi pa siya kadiwa. Ngayon, once na maging kadiwa siya, sponsored or sa tulong syempre ng Department of Agriculture, magiging mas mura ang kanilang bentahan ang gulay at prutas. Malaki, no? Parang malaki yung lugar. Malaki, Anthony. Sige, meron ka palang interview. Sige, papasukin mo natin interview. Pakinggan natin, maikli lamang. May monitoring price na po kami, tapos yung mga gulay po namin ay mas mababa dahil magda-direct to the farm sa farmers na po kami. Ngayon po ba sa kayo magbabatay ng presyo? Kasi yung mga gulay na dumarating kasi hindi kami direct talaga sa farmers. Kinukuha ko namin yan nanggagaling to sa Benguet, Vizcaya, Divisoria, ayon. Ni Ma'am Amor, isa doon sa mga nagtitinda rito sa bagsakan, pabor din siya na gawin silang kadiwa center para mas maging mura na yung kanilang ibinebenta at direkta na sa ating mga magsaka. Nabanggit mo kanina yung sukat ng lugar, parang medyo malaki maganda yung lugar na yan Malawak, Anthony, pwede natin ipakita ng live dito sa ating Medyo ito yung lugar niya. Ito. Ayun. Kabibili lamang nila nanay ng gulay at prutas. So ito siya. Isang malaking warehouse ito, Anthony. Sino may-ari niyan, Edniel?
Binamanage ito ng pamalang lungsod ng Marikina, Anthony. Oo, pero itong mga nandito, mga nagrenta itong mga ito At nagbabayad din dito ng pwesto. Once na maging kadiwa ito, gaya ng binabanggit ng ating nakausap na nasa proseso na umano, ay mas magiging mura pa. Yung mura na halaga compared doon sa mga ibinebenta sa ibang mga pamilya. Itong bagsakan na ito, pinupuntahan ito hindi lamang ng mga taga Marikina, kundi maging yung mga kalapit na lungsod. Eastern NCR, maging sa lalawigan ng Rizal. Katabi lamang na Marcos Highway, Anthony. Okay, maganda yan. Hintayin natin na maging parte siya ng Kadiwa program. Maraming salamat, Edniel. Balik sa iyo, Anthony. Pangunahing balita. Chitiampua, 7:30 na ng umaga. Sinusulong po ni Makati City 2nd District Representative Luis Campos Jr. sa pamamagitan ng House Bill na kanyang inihain na gawing tax-free ang night differential pay ng mga manggagawa. Sa ilalim ng panukala, binigyan din ng kongresista ang kapakanan ng mga nagtatrabaho sa panggabi o graveyard shift mula alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga sa pamamagitan ng hindi na pagbubuwi sa kanila yung bayad sa kanilang night differential pay. Partikular na tinukoy ni Campos ang nasa 1.7 million na manggagawa sa business process outsourcing o BPO. Hindi naman binanggit ni Campos kung kasama dito ang mga empleyado ng DZRH. Hindi binanggit yung binanggit lang niya yung mga call center pero dapat isama niya dito yan. Ang dami kaya niyan. Yung mga naka-duty na panggabi. Pati sa amin, mother, yung mga gumagawa ng tinapay kasi naging 3 shift na kami. 3 shift kasi nabibili kami sa Uncle John's ngayon. Nabibili rin kami sa Dali. Nakikita mo yung Dali? Sa Victory Liner, yung mga pag sumasakay ka sa Victory Liner, makakakain ka ng Katonyings. Dahil ginagawa yon kapag kagabi, yung mga tinapay namin, 3 shifts na yan. So kailangan mo talaga pagka naman nagtatrabaho ang ating mga manggagawa ng gabi, mahirap yan kasi ang gabi ay nilikha para magpahinga ang tao. 'Di ba? Nilikha yan para magpahinga ang tao. Ngayon, may nagtatrabaho ng gabi. O kaya kailangan bigyan mo ng extra bayad yan. Ang problema, may extra bayad nga, yung night differential, kukuldain naman ng gobyerno ng tax, parang wala din. Kaya tama, ito si Congressman Campos, nakachamba ka din Nakatama ka din Sinabi ni Campos na sa pamamagitan ng tax-free na night differential pay ay mas matutulungan ang mga manggagawa sa gitna ng nagtataas ang presyo ng mga bilihin. Kung may Boy Dila sa San Juan, meron naman tinatawag ngayon na Boy Silya na pinaghahanap sa Muntinlupa City. Ito mula sa utos ni Muntinlupa Mayor Rufy Biazo na tugisin ang isang lalaki naghagis ng monoblock chair habang may nangyayaring kaguluhan sa isang tournament ng basketball. Naganap ito sa Muntinlupa Sports Complex kung saan nangyari ang unang championship game sa pagitan ng Barangay Kupang at Bayanan sa La Liga de Muntinlupa Basketball Tournament 2024. Nagsimula ang gulo na magkagirian ng isang player at ang referee sa gitna ng laro. Nagkahabulan ng mga tao at manlalaro kasama na ang referee at dito na nagsimula ang gulo kung saan may mga naghagis ng monoblock. Nagbabala si Mayor Biason sa naturang lalaki na nanghagis at sinabing bibigyan lamang siya hanggang ngayong araw para personal na dumulog sa tanggapan ng alkalde. Susunod! Meron pong isang batikang election expert ang nagsabi na baka tapos na ang eleksyon ay hindi pa rin tapos ang kaso ni suspended Tarlac Mayor Alice Go sa husgado. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Pangunahing balita. 7:33 na umaga. This time, mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:41 na ng umaga, Kuya Ernie Kaok, Kuya Randy Sakay. Tanghali na.
Posibleng tapos na ang eleksyon bago pa magkaroon ng final decision sa kaso ni suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ito ang pananaw ni Attorney Alberto Agra, dating Justice Secretary, sa ihaharap na kaso laban kay Guo upang matanggal sa pagiging alkalde. Sinabi sa DZRH ni Attorney Agra na dadaan pa sa mahabang serye ng pagdinig ang kaso ni Guo na kailangan ding idaan sa korte. Only the courts can remove an elective official. So, ang lalawigan halimbawa sa usapin ng municipal mayor hanggang suspension lang 'yan eh. Ang pwede lang mag-remove ay Sandigan Bayan or sa usapin ng municipal mayor ang regional trial court. Kung halimbawa isampayan ngayong araw na to sa regional trial court, may trial pa yan, pwede pang umangat sa Court of Appeals, pwede pang umangat sa Supreme Court, bago pa magkaroon ng final decision, baka tapos ng eleksyon. Ang tinig ni dating Justice Secretary at election expert Al Agra. Samantala, meron tayong update sa burol nito pong si Geneva Lopez. Ito po yung beauty contestant, beauty pageant contestant na ang mga labi ay nahukay noong pong Sabado. At nandoon mismo sa lalawigan ng Pampanga, sa Pampanga, no, Yuel, Pampanga. Si RH15 Giselle Regafort. Come in, Giselle! Sa tingin, naniniwala ang pamilya ng Kapampangan Beauty Pageant na si Geneva Lopez na pinagplanuhan yung pagpatay dito at sa kanyang Israeli boyfriend na si Gicha Cohen. Ayon kay Johnny, kapatid ng beauty queen, may plano sila ni Geneva na bumili sana ng regalo para sa kaarawan ng kanilang kapatid. Pero bigla itong nagkansela dahil umano sa emergency meeting noong June 21 hanggang sa napaulat ng nawawala ang mga biktima. Nakaburol ngayon ang labi ng beauty queen dito sa Gate of Heaven Memorial Chapel sa Minalin, Pampanga. Nasa display ang kanyang sash at corona sa mutihan ng Pilipinas at nakapatong naman sa mismo sa kanyang ash urn ang kanyang kwintas at yung kanyang engagement ring. Natagpo ang patay sina Lopez at Israeli at ang nobyo nitong Israeli na si Cohen sa quarry site sa Tapas Tarlac na may tig-2 tama ng baril sa katawan nitong weekend. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, Giselle Regafort, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat sa iyo, Giselle Regafort, RH15 mula sa Pampanga. Inilatag na ng Armed Forces of the Philippines kay Pangulong Bongbong Marcos ang kanilang bagong estratehiya sa resupply mission sa Ayungin Shoal. Ayon kay AFP spokesman Colonel Francel Padilla, kinailangan nilang baguhin o i-adjust ang kanilang mga operasyon dahil sa tumitinding tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Hindi na isiniwalat ni Padilla ang iba pang detalye ng naturang adjustment maging ang petsa ng operasyon para anya hindi malagay sa alanganin ang RORE mission. Kapwa dinipensa ni na Senate President Francis Chis Escudero, sina Senator Nancy Binay at Alan Peter Cayetano kaugnay sa nangyaring bangayan ng dalawa sa pagdinig ng Senado sa kontrobersyal na Senate building. Ayon kay Escudero, hindi robot at tao lang sina Senators Binay at Alan, may emosyon at nakakaramdam din ng sakit. Hindi rin anya ito ang unang pagkakataon na nagkabangayan at nagka-walkoutan sa Senado at bahagi lang ito ng pagiging tao. Samantala, pabor naman ng Senate President na imbestigahan ang halaga ng bagong Senate building dahil sa kabiguan ng DPWH na ipaliwanag ang mataas na gasto sa konstruksyon. Sa ating health news, nagbabala po ang World Health Organization sa posibilidad na maging carcinogenic o pagmulan ng cancer ang talc na kadalasang laman o component ng pulbos at cosmetic product. Batay sa WHO International Agency for Research on Cancer, limitadong ebidensya pa lang ang kanilang nakikita sa posibleng magdulot ito ng ovarian cancer sa kababaihan. Lumabas po sa pag-aaral na ito ang naging sanhi ng cancer sa mga daga, habang malakas naman ang ebidensya ang kanilang nakuha na nagdudulot ito ng carcinogenic signs sa human cells. Pangunahing balita sa showbiz. Magandang dilag, puso ko yung nabiha.
Oy, magandang morning kay Mr. Jojo Bacaro. Sir Jojo Bacaro, magandang morning. At happy birthday din kay Gladwin Tolentino. Gladwin Tolentino. Ayan, Gladwin Tolentino Francisco. Happy birthday, Gladwin. At ito may mga nagbe-birthday pala, yung Mayor ng Bungabon, Mindoro Oriental, Mayor Elgin Malaluan, happy birthday. At kay ating Bel Canalita Perez ng Miaa, Ate Bel Canalita Perez, happy birthday. Maraming nag-aabang dito kay Tita Morley. Pero yung lead ko pa lang kanina, alam na nila kung sino eh. Pahulaan pa ba natin to? Sino ba tong dating macho na ngayon eh sexy na in love na inamin na talagang matindi ang pagka-in love niya sa kanyang dating jowa? Sino nga ba sila? Alamin natin ang balita mula sa ating showbiz legend Morley Alinio. Magandang morning, Morley! Yes! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Uy, Katunying! Ang sarap talaga ng tinapay mo. Talaga ba? Hanggang ngayon? Tagal na nun. Sarap. Anyway, Katunying. Di ba lang maparinggan, ano? Namimiss ko. Anyway, Katunying. Ang pag-ibig nga naman o ang realization nga naman dumarating sa punto kapag kahuli na ang lahat. Alam mo, ang realization pala nitong si Bibi Gandanghari nung siya ay si Rustom Padilla ay sobrang minahal niya pala talaga itong si Carmina Villaruel. Higit pa sa kanyang buhay. Pero ayon kay Rustom, sobrang mahal man niya itong si Carmina, dumating pa rin sa kanyang puso o sa kanyang damdamin na palayain ang babae na kanyang minamahal upang makatagpo ito ng bagong pag-ibig na 100 times na mamahalin kaysa niya kasi kulang ang kanyang pagkalalaki. Kaya ipinagkaloob niya ito sa kumpletong pagkalalaki at napunta nga kay Sorin Legazpi. Sinabi ni Bibi na wala siyang pinagsisisihan sa ginawa niyang desisyon sa kanilang hiwalayan ni Carmina. Kumbaga kasi ay kapag mahal mo ang isang tao, palayain mo siya, bigyan mo siya ng pagkakataon na higit na maging maligaya. Paano magiging maligaya ang isang babae sa piling ng isang lalaking kulang ang kanyang pagkalalaki? At iyon ang isa sa mga dahilan kung bakit tinuldukan nga nitong si Rustom Padilla ang kanyang pag-ibig kay Carmina Villaruel. Sa ngayon, babae na si Rustom Padilla at tinalikuran na nga niya si Rustom. Nagpa-transplant na ba si Rustom? Usapan. Pero wala pang pag-amin mula kay Bibi Gandanghari kung ito ba ay nagpa-transplant na. Pero ang punto rito, sabi nga, kapag hindi mo kayang mahalin ng 100% at may kulang sa iyo ang isang taong minamahal mo, palayain mo. Nang sa ganon, makahanap ng bagong pag-ibig na makapagbibigay sa kanya ng 100%. Ganon? DZRH Showbiz Happy. May pinalaya ka na ba? Marami na. Yan ang ating DZRH Showbiz Status News. Ito po ang inyong RH47, Morley Alinio. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Babu! Maraming salamat Tita Morley. Si Kasoji, magandang morning. Kasoji Jimenez, binabati natin ng happy birthday si Erin Pamela. Pam, happy birthday. Binabati ka rin ni Ka Aida at sina Eran at Cara Jimenez. Happy birthday. Aminado po si Gilas coach Team Cone na malaking kawalan si Kai Soto sa laban ng Gilas Pilipinas kontra Brazil nitong Sabado, kaya sila natalo. Hindi po nakapaglaro si Soto dahil sa injury na kanyang natamo sa kasagsagan ng laban ng koponan ng Gilas at Georgia. Ayon kay Cone, bagamat ayaw nilang gumawa ng excuse sa pagkatalo, naapektuhan niya ang depth
at rotation ng hindi pagiging present ni Soto sa laro. Yun. Sayang eh. Tinalo po ng Pilipinas ang number 6 na Latvia, tapos pumasok sila sa semis. Lumamang tayo ng first half, Bill. First half, lamang pa tayo ng ilan? 7. Pagdating ng third quarter, parang namatanda yung mga Pilipino. Magaling din talaga yung Brazil, ha? Hindi pa tayo ginamitan ng Brazilian wax niyan. Wala pa. Hindi. At kahapon, lumitaw na talagang magaling itong Brazil. Inilampaso po ng Brazil, number 12 sa buong mundo, ang Latvia sa home court nito at tinambakan ng halos 30. Kaya ang nagkampiyon sa Olympic qualifying tournament na ito ay ang Brazil. So ang Brazil po ang pumasok sa Paris Olympics. Pangunahing balita. Sa ibayang dagat, umabot na po sa $76 million ang kabuang halaga ng kailangang bayaran ng simbahang katoliko sa 292 na biktima ng pang-aabusong sexual ng ilang mga pare at iba pang opisyal ng simbahan sa Eastern Canada. Ito'y matapos madesisyonan ng korte ang nakaranas ng pang-aabusong sexual ang mga bata mula po sa Mount Cashel Orphanage na dating Boys Orphanage sa Newfoundland at Labrador Province mula pa noong 1940s na nagpatuloy umano ng ilang pandekada. Habang nitong 2020 napag-alamang responsable ang Archdiocese of St. John ukol sa mga nasabing pang-aabuso. Dahil dito makatatanggap ng mula $55,000 hanggang $850,000 Canadian dollars ang bawat biktima ng sexual abuse. Nagatid sa kabuuan ng ating mga pangunahing balita sa pangalan po ni Jerry Baha. Ito si Anthony Taberna. Anthony Taberna at Jerry Baha. DZRH. Pangunahing balita. 7:54 ng umaga. Ay, magandang morning, Kuya Elmer Ngo. Ay baka kailangan nyo nang magpalit ng bubong ng bahay, ha? Tama-tama, ngayong tumitigil naman ng ulan, di nakita nyo na siguro kung saan ang butas. Nung mula nung nakaraan, ngayon tumigil na yung ulan, kita nyo na kung saan ang butas. Kaya pagkakailangan nyo nang magpalit ng bubong ng bahay, no problem. Dahil may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology, may aluminum na, may pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tile span. Para sa eleganting bubong na matibay na, makulay pa, mag-cherry loom, pre-painted ka na. Uy, nandito na ang all-new Cherry Tiggo 5X Pro Hybrid, ang pinakabagong hybrid vehicle na makakasama mo sa pang-araw-araw na biyahe ng barkada o pamilya. Fuel efficient 6.6 sa features na swak sa katulad mo naghahanap ng sasakyang pangmalakasan ng dating, safe at panalo sa advanced functionality. Ang baba po ng konsumo nito sa gasolina dahil meron po itong 1.5 liter turbocharged engine at 48 volt hybrid system. Suwabe sa kalsada, tipid ka pa. Secure ka dahil meron itong 6 na airbags, full LED headlights at double row daytime running lights, tulong para sa mas ligtas na biyahe. Baka akala nyo puro kwento, di mag-test drive na. Pumunta sa pinakamalapit na Cherry Auto dealership o kaya po naman ay i-check out ang kanilang website cherryauto.ph at nang masubukan itong Cherry Tiggo 5X Pro Hybrid. Doon pala sa mga magagaling pumitik dyan, magagaling pumitik dyan, kumuha ng mga maniniyot, magaling kumuha ng camera. Abay, pwede na po kayong mag-submit ng inyong entry sa PAGCOR Photo Contest na may temang Harvest Time. Malapit na to, hanggang July 31 na lang po ang deadline ng pag-submit ng inyong entry at malaki po ang inyong mapapanalunan. Kung kayo po gumagamit ng
cellphone camera, no problem. O kaya meron kayong drone, no problem. 50,000 pesos ang mapapanalunan nyo dyan at 100,000 naman kung ang gagamitin nyo ay yung traditional na camera. Ayun! Kaya ano pa hinihintay nyo? Salin na sa Pagcor Photo Contest! Jerry Baja at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Yun. Okay, this one's for Gabby. Bilis ng oras. Matagal-tagal pala natin hindi makakasama si Kumbatsero. Akala ko umahabol lang. Akala ko birthday leave pala si Kumbatsero. Ang birthday niya ay sa July 19 pa. Pero ngayon pa lang nag-leave na. Pambihira. Ay, ang tawag dito ang title daw ng leave niya na to ang paghihiganti. Naghiganti sa akin. Pambihira to si Kumbatsero. Just enjoy, Kumbatsero. Kailangan ng tao yan. At ulitin ko lang, ang sabi po ng immigration, nasa mahigit 1 milyon na mga Pilipino ang nag-revenge travel. Bumiyahe po, outbound, yung palabas po ng Pilipinas nitong nakaraan June. Ganong karami ang gustong bumiyahe. Dati-rati kasi napakamahal bumiyahe Bill. Nung araw, kapag ka nakasakay ka ng aeroplano, hayaman mo naman nakasakay ka ng aeroplano. Noon yun. Pero ngayon, kapag ka nag-book ka ng maaga, tapos planado mo ang gagawin mo, makikita mo, kahit pala ikaw ay minimum wage earner o kaya lumampas ng konti sa minimum ang sweldo mo at magaling ka mag-impok, kaya mo nang bumiyahe kahit dito o kaya sa abroad. At malungkot nga, ito malungkot. O ano, hintayin nyo kung ano malungkot. Ito malungkot. Kung magkaminsan, mas mahal pang bumiyahe sa Pilipinas kesa bumiyahe sa abroad. What? Sabi niya, what? Totoo po yun. Pagka kinuwenta ninyo, kaya ito muli, hindi tayo magsasawa kapapanawagan sa ating pong Department of Tourism, sa ating mga LGU at mga kapartners po nila ng mga organizations sa pribadong sektor, na kapag ka Pilipino ang bumibiyahe, mga airline companies, pag Pilipino ang bibiyahe at alam mo namang turismo ang kanyang lakad, magpa-register, meron sigurado na dapat may diskwento. Yung diskwentong kumbaga gusto mo siyang pabiyahin para ang mga taga Luzon alam niya kung anong magaganda sa Mindanao. Ang mga taga Mindanao alam niya ang meron sa Luzon. Mga taga Visayas alam niya ang taga Luzon at taga Mindanao. Naintindihan niyo? Kaya dapat mas maging comprehensive, mapagaan. Hindi lang po pamasahe sa aeroplano, accommodation sa mga hotel. Pag Pilipino, wag tatagain. Hindi ko naman gusto sabihin na pagkadayuhan, tagain ninyo. Ibig sabihin, mas mura ang dapat na mabayaran. Kung talagang gusto nating lalong lumago ang ating turismo, ang mga Pilipino mismo ang unang dapat makinabang sa kagandahan ng Pilipinas. And speaking of kagandahan ng Pilipinas, nakita nyo na po ba si dating Executive Secretary Vic Rodriguez, ang isa sa may pinakamaikli na stint bilang Executive Secretary, nagpagawa po ng libro. Ang tawag po niya sa kanyang libro ay The Kingmaker. Yun! Ganun sana. Sana magkaroon tayo ng kopya at sasabihin natin kung ano mga kulang. Bye! Happy weekend! Woohoo! Damdaming bayan! Susunod na! They'll learn much more than we'll know. This time check